Why I stopped and withdraw my life insurance. So, hello everyone for today's video. So, bakit nga ba ako nag-withdraw ng life insurance ko? Ang lungkot naman, di ba? So, yan. So, ganito guys. Kaya ako nag-withdraw ng life insurance ko is first. First is, kinailangan ko ng pondo. Second, na-disappoint ako sa mga life insurance. Third, hindi ko na masyado makita yung sense niya. Fourth, sayang ang pera. So, let's discuss my life insurance. Taray. Okay, so ito, life insurance ko was February 2020. Nag-sign up ako sa Sun Life. Okay. So, noong time na yun, marami pa akong pera. As in, madami pa. Yung parang nandun lang siya sa bangko, ganyan. And then, after nun, syempre, iniisip mo parang, saan mo dadalhin, ang gagawin mo, kasi okay naman yung mga negosyo namin noon. And then, dumating yung time na, parang ngayon kasi kailangan namin mag-expand. So, nung nag-expand na kami, and meron pa akong isa na naging encounter na talagang umayaw ako sa insurance. Okay. So, way back June, namatay yung tatay ko. So, yung tatay ko was a member of Manulife. So, yan, nag-ano siya sa Manulife, pero nag-lapse yung insurance niya. So, nung nag-lapse na yung insurance niya, hindi na namin nahulugan. Pero I think nahulugan namin siya for 2 years, 3 years, ganyan. And then, yung amount niya, hindi rin naman masyadong, alam mo yun, hindi rin basta-basta kasi nagbabayad kami for almost 6,000 a month. So, sa isang taon, magkano yun? Wait lang. So, equal 6,000 times, basta ganyan na, yan yung round up niya. Round up na, okay, times 12. So, yan, 72,000. And then, nagbayad kami for almost 3 years. I think parang 3 years yun. So, ayan. Ayan yung nahulog namin sa kanya. More or less, nasa 200 something. Okay, and then, nung namatay siya ng June, so yun, nung namatay siya ng June, nung naalala namin na meron nga pala siyang life insurance, wala. Tinawagan namin yung Manulife. Ma'am, nag-lapse na po yung insurance ng tatay niyo. Sabi ko, so wala po kami makukuha kahit piso. Sabi niya, yes, wala po. Sabi ko, oh my God, sayang po pala yung pera sa Manulife or sayang po pala yung pera dyan sa mga insurance na ganyan. So yun, upon checking, kasi yung asawa ko is, ano rin siya ng Manulife kasi sabay sila ng tatay ko. Pero yung sa asawa ko is hinabol pa namin. So, ang napahulog namin sa asawa ko is almost 300,000. Kasi nga, ano pa kami, parang humabol pa kami ng another parang 1 year. So, yun. Tapos, nung pag-check namin, nung nakita namin at nalaman namin, yung amount na lang or yung pinaka-fund value ng insurance niya is 35,000 lang. Yun yung sinabi sa amin, 35,000. And then, nagulat na lang din kami nung winidro namin siya, naging 60,000. So, yun, parang lugi ka na ng 200 plus, okay? So, ayun, nalugi ka, pero syempre, kasi nga dahil ginusto mo yan, naniwala ka sa mga sinabi nila na hindi po mawawala yung pera nyo dyan. Eh, yun naman pala dyan, Diyos ko. Kailangan pala, hulugan mo lang siya. Yung parang continuous ka maghuhulog, ganyan. So, ayun. Pero dahil nga, wala masyadong agent na nag-aano sa amin. Yung parang walang agent kasi na tumatawag sa amin, walang nag-aano, walang lagi nagre-remind sa amin na magbayad. And alam mo yun, parang pag tumagal kasi yung life insurance mo, pag tumagal, parang may isip na mo na, yung parang makakalimutan mo talaga siya. So, ayun. Eh, di ba minsan, halimbawa, hulugan mo siya for 10 years, parang 10 years, pwede mo siya i-withdraw, or minsan parang after, kung ilan yung gusto mo, kung 30 years ka mabuhay, ganyan. So, ayun. Tapos parang, ay sabi ko, disappointment talaga. Parang disappoint talaga ako. So, ngayon, dahil dati, tuwan-tuwa kami kumuha ng insurance, ganyan. Ngayon, naalala ko yung Sun Life naman namin. Yung sa akin naman yun. So, meron akong Sun Life. Yung sa akin is, February 2020. So, yung sa akin naman is 80,000 a month. Ay, a year. Per year yung bayad ko 80,000. So, ayun, nahulugan ko siya 2020, 2021, 2022. And then, ngayon, dapat magbabayad na ako parang last April 2023, dapat magbabayad na ako. So, yun, di ba? Parang 240 na siya. And then, meron pa akong kinuha sa kanila na parang investment. So, yung investment is 200,000. Yung 200,000 na yun, hindi naman siya nawala. Pero yung 200 is, lumago naman siya ng 10,000.
Kaso nga lang, yung sa insurance mismo, parang ang fund value na lang niya, yung last checking ko is, naging 132 na lang siya. So, ayun, parang sa akin, parang hindi siya practical na kumuha ng life insurance. Okay, maliban na lang siguro kung 20 yung anak mo, hindi naman 20, mga 10. Tapos, halimbawa, yung talagang trabaho mo, yung parang isang mo, tegi bum bum kagad, gano'n. Ito para sa akin lang to. This is just based on my opinion, okay? So, ayun, parang nanghinayang kasi ako dun sa, alam mo yun, yung mga perang nasayang, yung mga hinulog mo, yung parang sayang. Alam mo yun, yung parang suswerting ka pa pala pag namatay ka agad-agad. Pag may insurance ka. Kasi nga, syempre sinasabi nila, oh, sige ma'am, kahit halimbawa, upon signing mo, mabangga ka dyan, mahulog ka dyan, or kung ano man mangyari sa'yo. Yung anak mo, sure yun, na may 2 million, ganyan. So, ayun, syempre, sa una, masarap sa tenga, yung parang at peace ka. Pero pag pala yung, alam mo yun, pag kailangan mo na pala ng pera, or hindi na siya, parang kailangan mo na siya, and then, nakakalimutan mo na maghulog, hindi na siya practical pakinggan, hindi na siya acceptable. So, ayun. So, yun. Kaya winidraw namin. Yun yung first namin. Kasi nga, kailangan namin ng pondo. Kailangan namin additional kasi nga may expansion kami sa business namin. And then, second, nagkaroon ako ng disappointment dahil nga dun sa nangyari sa insurance ng tatay ko na wala talaga nung alam mo yun, yung parang kahit man lang, konting-konti lang talaga na sana yung hinulog namin is, alam mo yun, may bumalik man lang sana kahit konti. Pero wala talaga. Alam mo, malungkot ka na nga kasi nga namatay yung tatay mo. Pero, wala. Mas lulungkot ka pag nalaman mo pa na walang nangyari. As in, nawala talaga siya. So, ayun. So, para sa akin, hindi pala talaga siya practical na mag-insurance ka. Pero nasa inyo pa rin yan, yung choice nyo. Kung sobra-sobra yung pera nyo. Yung as in, milyon-milyon na yung pera nyo sa bangko, tapos wala kayo paglagyan, ayan, mag-insurance kayo kung gusto nyo. Tapos, ano pa ba? Kung matatakutin kayo, ganyan, tapos meron naman kayong fund na every month or every year, may pambayad kayo, so yan, go. Ano pa ba? Kung halimbawa, pero in fairness, kapag naman kasi halimbawa matanda ka na, kasi like yung kapatid ko, 30 plus pa lang. Pero nalaman nila na may diabetes siya. Na parang may sakit siya. Hindi nila in-accept. Okay, hindi nila in-accept na kumuha siya ng insurance. Nung nalaman nila na, parang may sakit na to. Mataas na yung sugar niya, ganyan. Hindi siya na accept na magkaroon ng life insurance. So, yun. Yung parang sabi ko, ay, ganun pala yun. Kailangan pag kukuha ka ng insurance, yung tatagal yung buhay mo. Yung parang healthy ka, ganun. So, eto, lang talaga to. Yung parang, kaya ako ginawa yung video na to, guys. Para sa mga gusto mag-insurance. Kung nag-iisip kayo mag-insurance kayo, pag-isipan nyo talaga ng maayos. Kasi hindi lang siya basta, parang hindi lang siya 1 year mo babayaran. 'Di ba? Hindi lang siya basta yung, kung siguro yung sobrang liit lang yung binabayad mo, like siguro meron bang fund na, meron bang 1,000 a month, pero kung a year, 12,000 din yan, diba? So, ayun, depende guys sa inyo. Ayan, parang syempre, kanya-kanya tayo ng gusto, kanya-kanya tayo ng sa buhay. So, kayo, ano bang bet nyo? Ayan. So, ayun guys, syempre, pag nagpakamatay ka naman, hindi ka rin makakuha ng insurance, guys. Kapag halimbawa may sakit ka, hindi ka rin pwede kumuha ng insurance. So, yun. Pag good health ka, ganyan, mga parang less than 30 ka or 30 years old ka, basta wala kang nararamdaman na sakit, yun. Papakuhanin ka nila. Pero pag meron, ayan, like yung kapatid ko talaga, nireject siya, guys. Kasi nga meron siyang sakit nun. Nung time na yun is parang mataas pa lang sugar niya. So, nalaman nila, hindi na siya pinakuha. So, yun lang yung disappointment ko sa insurance. So, but it's up to you guys kung kukuha kayo. Okay, hindi ko kayo inaano na huwag kayo kumuha. Ito po is sa akin lang talaga.